Cute. Cake. Yeah, with a candle. I will do. I will make a wish. Hello Kafdan fans! Ito na nga ha, bumili ng bagong girlfriend, si Sir Alden mga kasembreros, yung kanyang Colnago, and then birthday celebration ni Baby QQ, and then and many more na items mga kasembreros sa business ni Ma'am Catherine. So nag-drop din sila. So pinakauna na nga dito ha, bumili pala, so hindi Ferrari ang binili ni Tisoy sa Italy mga kasembreros, kundi panibagong girlfriend na Colnago mga kasembreros, hindi tao kundi Colnago. So dito ay parang kasama niya yung I would say owner or manager doon na nagbebenta or may-ari ng store ng Colnago mga kasembreros. So, kulay dilaw na naman no, yung kanyang binili mga kasembreros. So nakailang girlfriend na ito si Sir Alden no, pang-apat na yata ito na Colnago mga kasembreros na. So sa sobrang mahal nito, hindi ko alam kung magkano, baka million na yung kanyang nandito. And worth it naman kasi as he's always saying na ito yung kanyang therapist, ito yung kanyang kumaga pa sinasabi nga niya no, bike is life sa kanya. So it's worth it, at saka dapat lamang na gumasto siya ng malaki kasi parang napapangalagaan din ito yung kanyang mental health, apart from of course the word of God na parati niyang sinishare din mga kasembreros sa kanyang mga Instagram posts. So ito yung kanyang kumbaga pa taga-relieve ng kanyang stress or ng pagod man dyan or ng mental aspect and so on, mental stability. So ito pala no, so parang hindi na siya nag-post sa kanyang Instagram story kung paano niya dinala and so on mga kasembreros. Pero ito hindi ko na alam kung kung dinala ba ito, kasi na lang ako kung sinasakyanan niya mga kasembreros. So Colnago, tapos kulay dilaw mga kasembreros. So ito ay parang regalo na naman, parang dami niyang souvenirs na binili sa or ginawa sa Italy sa parang I would say 1 week or parang ilang araw siya doon, mga 5 days or something like that no, na nagbike siya ng napakataas no, at saka nag-adventure talaga siya, talagang sinulit niya yung kanyang oras sa Italia mga kasembreros. So and then next item natin, so si Baby Kiona no ay parang nagkaroon siya ng mini celebration doon, parang kumain sila sa labas mga kasembreros. Ang cute dito, parang binigyan niya yung birthday cake mga kasembreros, yung kanyang sobrang liit. So parang hindi ko alam kung tita niya ba ito. Si si Kay pala ito mga kasembreros ng kanyang tita. So birthday cake from Kiona. So inahanap ko dito si Ma'am Catherine So parang hindi yata siya sumama mga kasembreros. This was posted by Mommy Min mga kasembreros from Maki Ness. So ito po siya mga kasembreros, sobrang cute at ang kulit niya Baby Kiona. So parang sa restaurant yata sila dito kumain mga kasembreros. And then ito, si Mami Min, nag-Instagram story siya no, ng kanilang business mga kasembreros na yun, mga bathtubs. Meron siyang dito parang promo nila mga kasembreros no, 3 reasons to upgrade to German quality fixtures. So una is unmatched quality, precision crafted for flawless performance. Number 2, lasting durability, built to endure season after season. And then number 3 is smart investment, luxury that pays off in long-term saving. So excited for our new baby. So ito po ay yung business nila to na bathtubs mga kasembreros, na kagaya ng vinlog natin ng mga nakaraang linggo or buwan mga kasembreros, na nag-open sila ng panibagong mga panibagong business mga kasembreros. Ito na nagbebenta sila ng bathtubs mga kasembreros, Impolo Manila Masterling. So ito yung parang pangalan nung establishment na kung saan ay collaborated sila mga kasembreros. So yung sorry hindi ko nasama yung kay Sir Alden, yung caption niya sa kanyang post na ito na mga Colnago. Sabi niya dito sa kanyang post is the smile
says it all. Thank you for the warm welcome, Colnago World. Tapos may heart, mga kasembreros. This was the caption that he put on his post about sa bike niya, mga kasembreros, no, na Colnago. So, yung kanyang Colnago pala ay may parang Incredible Hulk pala na nakalagay dun sa kanyang manibela, mga kasembreros, na kulay green. And of course, no, yung Pogacar na logo at saka pangalan. Tapos, yung kulay pala niya na stripes ay may green, blue, red, and black, mga kasembreros. Tapos yellow, of course, no. And then ito, sobrang cute nito, mga kasembreros, no, si Daddy Bay. In-interview na pala siya doon sa kanyang Hanam na dito na endorsement, mga kasembreros. And parang yung question dito sa kanya is, what does a living young mean to you? Tapos yung sabi niya dito ay parang yung edad, hindi lang siya basihan, hindi na ito about sa birth certificate or something. So living young ay means feeling alive, no, yung may energy ka, may gana ka, tapos may confidence kang lumabas, tapos parang may confidence ka na humarap sa tao. And then, hindi mo kailangan maging artista para alagaan ng sarili mo. And sobrang humble na dito, mga kasembreros, no? Nung sinabi niya na, ako nga, no? Sabi niya, ako nga, simple lang ako, pero gusto ko, pagising ko sa umaga, hindi ko mararamdaman na 59 na ako, di ba? So, parang ganun niya, parang ganun sinabi niya, mga kasembreros. And 1 year na lang, no? Senior na si Daddy Bay, mga kasembreros. So, living young is a mindset. So, tama, mga kasembreros. So, not just a look, sabi nito, hindi lang lumabas sa itsura or sa dating or sa panano or sa suot, mga kasuso, ganun siya. So, Hanam Korean Skin Health and Wellness Management Center. So, ang kulit, no? Lupit ni Daddy Bay. Sobrang humble. And namana niya dito siguro yung kanyang ni Sir Alden, yung pagiging humble niya kay Daddy Bay, mga kasembreros, no? And then ito, magiging last item natin ito, mga kasembreros. So, si Sir Alden, part ng kanyang Instagram story, no, yung kanyang out of order na parang parang animated, si Alex Roman yung kanyang pangalan dito, mga kasembreros, no. So si Alex Roman, inside the courtroom. Po sa ating Word of God, sobrang cute po nito, mga kasembreros, at sobrang ganda. Ang title po, Pinalaya sa Basket. Psalms 81 verse 6, God removed his shoulder from the burden, his hands were freed from the baskets. So ito pala yun, mga kasembreros, no, kung bakit may basket ang ating title. So ang Psalms 81 verse 6, mga kasembreros, ay napaka-powerful po nito na verse na nagmumula sa Biblia, mga kasembreros, na kasi it speaks about, no, sa puso ng Panginoon, sa kanyang care, sa kanyang deliverance, sa kanyang protection, sa kanyang provision sa atin, mga kasembreros. And sa verse na ito ay nire-remind tayo ng Panginoon kung paano niya inaangat, tinatanggal, mga kasembreros, mula sa atin yung mga burdens, yung mga pabigat sa atin, especially yung ating mental health, mga kasembreros, yung mga stress, mga anxiety, mga kung ano pa mga nagpapabigat sa loob natin, mga kasembreros. So He alone, no, can lift these burdens up from us, mga kasembreros, and kung pa siya yung nag-o-offer sa atin ng release, no, mula sa mga difficulties, sa mga paghihirap na dinaranas at kinakaharap natin araw-araw. And this one, no, ang verse na ito ay napaka-essential, no, na i-recognize natin na yung ating mga balikat, no, ay dito kasi, di ba, pag kunwari nagbubuhat ng mga sako, ng mga bagahe, for example, sa mga bags, no, dito talaga sinasabit sa ating balikat. So ito po ay nagre-represent, no, metaphor comparison ng shoulders, mga kasembreros, yung mga various troubles natin sa buhay. They can be emotional, spiritual, or even physical or financial or relational, and so on. This passage reminds us that through faith, no, pananampalataya, mga kasembreros, we can find freedom from what weighs us down. So para maintindihan po natin, yung verse po na ito ay isinulat, no, na kung saan yung panahon na ito ay ang era na ito ay yung mga Israelites ay maharap, no, sa napakaraming trials, na enslaved sila at saka ginawang alipin ng mga Egyptians sa time ni Joseph, mga kasembreros, no, sa time ni Joseph the Dreamer. And then naghahanap sila at uhaw na uhaw sila, nagsusumamo sila, mga kasembreros, ng kalayaan, no, freedom from the slavery
na kanilang pong dinadanas during the time of Egyptians, mga kasembreros. So ang verse na ito ay nagsiserve ng pangako, no, ng Panginoon at ng kanyang katapatan, no, faithfulness, na tatanggalin niya yung mga burdens, na yung burdens at bigat dun sa mga tao nga nagtitiwala sa kanya, mga kasembreros. By taking away burdens or their burdens, God was not only fleeing or freeing them from physical hardship, but also spiritual oppression. Kasi ang pinakamatindi talaga, mga kasembreros, na pwedeng maranasan ng isang tao ay yung spiritual oppression. Pero ang nakakalungkot dito sa physical or spiritual oppression ay nanineglect natin siya. Kumbaga pa, nasasantabi natin siya kasi kunwari kapag tayo po ay nahihirapan sa ating relasyon sa mag-asawa or sa isang anak, for example, wala kayong proper na or tamang relasyon, wala kang proper communication, for example, kasi nagtatampuhan, wala kang pera, so magtatrabaho ka, so kakain ka araw-araw. So, hindi natin nakita yung spiritual essence, yung aspect na dapat ay titingnan natin na merong dealings, merong dapat baguhin sa ating spiritual life bago mabago yung ating physical at saka yung external ba, yung situation natin, okay? Kasi yun talaga yung unang resource ng tao. Kunwari, wala akong pera, so mangutang ako, for example, maglo-loan ako, no, kahit na malaki yung tubo, malaki yung interest. Tapos yung iba naman ay magtatrabaho, of course, mag-overtime kasi maraming binabayaran. Tapos yung pero they're not seeking, they're not asking or praying from God na ganito, ganyan. So, kasi ano yung mga kasama, tama naman magtatrabaho tayo. Hindi naman ibig sabihin na pray lang tayo ng pray tapos hindi tayo magtatrabaho. Pero iba kasi yung may guidance, may leading, na iba pa may panguna ba ng Panginoon, mga kasembreros. Kung kaya maraming tao ang trabaho ng trabaho pero hindi sila nakakapag-invest, wala silang trabaho sila ng trabaho pero parang kulang. Yung ganun siya, mga kasembreros. Pero kapag tayo po ay led by the Holy Spirit, no, led by God, kasi nga tayo nagpe-pray parati, no, nagbibiblia tayo, and we obey His will, no, we obey His commands, mga kasembreros, nagpapakumaba tayo, nandyan yung love, nandyan yung forgiveness, nandyan yung patience, nandyan yung iba siya, mga kasembreros, na iba talaga yung experience na gano'n, na yes, nagtatrabaho ka, tapos nag-earn ka, tapos may blessing ng Panginoon, parang konti lang siya, parang pareho lang naman yung amount dun sa kapareho mong nagtatrabaho, pero yung sayo ay may sobra pa, no, parang ganun siya, mga kasembreros. And remember yung pinakain ni Lord Jesus Christ na 5,000, 4,000 people, na kumaga pa 2 isda at saka 5 pirasong tinapay, pero napakain niya at saka may sobra pa. So parang ganun siya, mga kasembreros, na ang essence nito, kapag tayo nagtatrabaho lang gamit ang ating physical strength, gamit ang ating skill, ang ating ability, ang ating pagpasok sa trabaho, and so on, without the guidance and the blessings of God, mga kasembreros, yung kanyang grasya ba, ay parang kulang. So, iba talaga siya, mga kasembreros, kumpara mo dun sa tao nagtitiwala talaga at parating humihingi ng guidance, no, at saka counsel ng Panginoon, mga kasembreros. Kasi parang may iba kasi yung paghinipo at saka papanilagyan ng grasya ng Panginoon, yung iyong mga kamay, yung trabaho, yung sahod, mga kasembreros. So, ganun po siya. Napakalaki po talaga ng difference. This particular verse is a reflection of God's protective care over His people, reminding them of how He delivered them from the burdens of slavery in Egypt. It serves as a powerful reminder that God not only listens, but actively intervenes in our lives. So, hindi naman siya nakikinig, no, kagaya ng sinasabi natin at sinasabi ng Biblia, na kapag tayo po ay nananalangin, no, kahit na hindi dinidig ng Panginoon ang ating panalangin, pray lang ng pray. Hindi ibig sabihin na hindi dinidig ng Panginoon, hindi tinugon ng Panginoon, hindi ginawa ng Panginoon yung araw, titigil ka na agad, no? Yung prayer po is lifetime po yan, ha? Hindi po yan na ibig sabihin na 2 years, 3 years, 2 months, 1 week ka lang, 1 week lang tayo mag-pray. Hindi po, it's a lifestyle. Kumaga pa sa pagkain na material, habang tayo nabubuhay, di ba, kumakain tayo, nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain, and so on. Minsan naghanap tayo ng special delicacies pa. So, ganun din po ang panalangin. Okay? Habang buhay, habang tayo ay humihinga, habang tayo kumakain ng spiritual at saka physical food, mga kasembreros, ang panalangin po ay gawin po nating lifestyle, part na ng ating buhay, no? Kagaya nating paghinga, ang prayer ay dapat po ay pinapractice natin at ginagawa araw-araw. And ang verse na ito ay nagtuturo sa atin ng
ang Diyos natin ay active yung kanyang deliverance, active yung kanyang protection. He is an active and forever active, more than active. He is powerful, mga kasmas, and His power is eternal. Wala siyang, kung hindi mo siya kayang i-compare sa kahit na sino mang mga leaders or presidents or powerful people sa authority sa mundong ito, mga kasambreros. And yun nga, no, talagang tayo lamang inaantay ng Panginoon. And ang lessons na ating pong pwedeng learn dito ay acknowledge natin, no, yung ating limitation, and God has the provision and yung kanyang protection and ang kanyang deliverance, mga kasmas, na He can free us from any burdens, no, yung baskets ng mga pighati, ng mga difficulties. Araw-araw meron tayong kinakaharap na problema. Yes, that's part of our lives in existence. Kasi kung wala tayong problema ay hindi tayo tao, no. Baka alien tayo, mga kasmas. Finally, no, isa pang lesson dito ay yung kailangan mapawiling tayo mag-let go, mga kasembreros. Yung mga grudge natin, yung mga tampo natin, yung mga hidwaan natin, we have to let go, no? Kailangan let go and let God, no? Kung mapahayaan natin si Lord ang humawak ng mga iyan, mga kasusunod, sabihin mo, Lord, galit ako ngayon, hawakan mo ang puso ko, no? I lay down everything sa iyo. Kayo na pong bahalang humipo sa aking puso at sa puso ng nakasakit sa akin at nasaktan ko. Ganun, mga kasembreros, ang panalangin natin, no? And the last lesson na pwede nating ma-learn dito ay yung pag-release ng burden natin ay kailangang handa tayo parati, no? Yung burden natin, no? Yung unforgiveness, yung mga lahat, no? Kasi kapag inano mo yan, kapag hinayaan mo yan, mga kasembreros, para kang nagdadala ng isang malaking maleta na hawak-hawak at saka buhat-buhat at saka dito, hila-hila mo parati sa yung journey sa buhay. And kapag may bagahe tayo, no, mahirap maglakad, mahirap mag-travel, mga kasembreros, sa mundong ito, sa journey ng buhay, sa travel of life, mga kasembreros. Kung kaya ako sa inyo, ay i-release na po natin yan kasi wala po yung magandang epekto sa ating buhay. Alright, sunod sa ating Word of God, ha, nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, protection, and deliverance from our God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros, and paalam po.